EDC pupunta ng Cebu. Pero napansin nyo ba? Yung daladal nilang maleta, halos couple? Wow! Kaya marami nagtatanong, real couple na nga ba ang EDC? Tara, alamin natin yan guys sa ating reaction at komentaryo dito sa ating YouTube channel. At ang tanong, kinikilig nga ba si Eds? Tara, let's bagets guys, simulan natin ang ating video reaction. Ang video reaction na inyong mapapanood ay for entertainment and educational purposes only. Ang mga opinion or komento ng reactor ay sariling pananaw at hindi ito pinipilit na paniwalaan. Nasa inyong sariling pagpapasya pa rin ang masusunod. This is strictly for adults only. At syempre, para sa lahat ng mga baliw na baliw dito sa EDC na! At simulan natin ito guys. Hey po, magandang araw po sa lahat ng mga nagmamahal at baliw na baliw dito sa EDC na. Ito na naman po ang paborito nyo reaktor, Marzano TV 2.0, ang reaktor na maharot pero gwapong-gwapo. Ay, talaga namang magandang ano natin ngayon guys. Magandang ating gabi. Ngayong Friday ng August 16, shoutout po sa lahat ng mga EDC supporters na baliw dito sa EDC. At syempre guys, shoutout din po sa lahat syempre. Number 1, always remember, number 1 Kalingap, one family. At syempre shoutout po sa lahat ng mga solid dito sa Team Kalingap mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama na rin po ang mga nasa abroad at yung mga kapwa OFW ko. No, talaga namang lagi nakatutok dito sa Kalingap. Shoutout po sa inyo. Nako guys, marami akong energy ngayon. Masaya ako dahil maganda ang ating bibigyan natin, magandang i-reaction natin yun guys. Yung part 2, no, itong part 2 ba ito? Part 2 ng interview ni Kalingap JJ kay Papa Eds. Grabe. At sabi niya rito, part 2 in interview kay Kuya Edu. EDC community magwala sa sobrang nakakilig. Ay, grabe ito. Mukhang ano to mukhang ano to guys, promising mga insan-insan sa lahat ng mga insan dyan. Shout out. Mo na yan, todo mo na yan, mother chod. Yan na. Oy, shout out po sa lahat ng mga insan dyan. So, ngayong araw po gagawin po natin, i-react po natin itong upload ni Kalinga Prab, yung picture lang ni Beyonce. May napansin ako dito guys, actually nakakatuwa to, no? Talagang sabi ko, napaka-cute naman ng EDC, no? Kaya napatanong ako, real couple na nga ba talaga sila? So, tignan natin yan guys. At the same time, tignan natin kung bakit nga ba kinikilig si Papa Eds dito sa one-on-one interview niya kay Kalingap JJ. At syempre, bago tayo mag-start guys, mga insan, shoutout ko muna guys lahat ng mga nag-comment sa last video reactions ko. Nandiyan si Ma'am Delia Manzano. Shoutout po ma'am. Pa-jacket din anak, love ko kayo. Ay, punta po kayo sa live ko para mabigyan ko kayo ng jacket. At syempre kay Vialon Dridilay, shoutout po. At kay Hangilita Bocala, shoutout po. Sabi niya, Sir Mars, yung sword fight, isama din natin. Ay, oo. Sweet yun yung sa sword fight. At sabi ni shout kay Zozimo Mijola, habi na prank ni wifey, pambihirang blessing po sa kalampo. Yun. At kay Rami Zanico,
Galing mo, Boss Mars. Tamsak na ako sa'yo, Boss Mars. Ay, salamat po sa Diyos. Syempre guys in-encourage ko po sana wag po kayo mag-skip ng ads. At o kaya magpa-member po kasi sa aking YouTube channel. Malaking bagay po yan, no? At tulungan nyo ako guys. Supportahan nyo ako. At the same time, malaking bagay po yung hindi pag-skip ng ads, no? At shoutout po sa inyo lahat. At syempre kay Ma'am Jane Dulay, shout Ma'am Jane. At kay Tin Bautista, shoutout po ma'am. Sabi niya, replay ako sa Marzan na wala ng kuryente. Okay lang po ma'am, thanks so much po At kay Joel Lynn Mariano. At kay Mels Dollar, wag hayaan ni Eds mawala si Beyonce sa buhay niya. Oh, grabe si ma'am, talagang no? At syempre kay Marjorie. Uy, shoutout sa lahat ng mga taga Baguio, sabi niya. The best reactor always watching from Baguio, sabi ni Marjorie Coleteng. Hello po. At syempre kay Kaagri Kong TV. Can wait po sa live reaction mo po sa DJ Manzari. Ayaw po sa lahat ng mga Danjoy. Sige po, gawan po natin yan. At kay Domi Diniega. Hello po. At kay Amparo Labang. Grabe naman yung titigan nila Biancy at Edo. Makalaglag matching. Kala makalaglag panty Grabe kayo talaga. Ay, grabe. At I love you. At Eva Andripa. Hi Sir Mars, happy ako sa pag ikaw ang mag-react sa Elsie. Lagi ako nanonood sa'yo mag-reaction from Mindanao ako. Hello po sa lahat ng mga taga Mindanao Talagang love na love nila Mindanao ang Elsie. Shoutout po at ang Kalinga pa. Shoutout po. Sabi ni... Ay, nabasa na natin to. Syempre kay... At kay Lydia Labrador. Tama ba? Shoutout Mars. Replay ako. Lagi akong sumusubaybay sa reaction mo. Lalo ng pag-Edsi. Watching from Subic, Zambales, Gabriel. Shoutout po sa lahat ng mga taga Subic Ang ganda dyan sa lugar nyo At syempre kay Juban Laru, sabi niya, hello mga kabaliw, mag-ingay lahat ng baliw. At kay Isabelita, Ma'am Isabelita as well, nakakatuwa ka talaga mag-reaction Marzano TV 2.0. No, sabi ni user Marzano, Sir Marzano, ikaw yata ang nabaliw sa EDC. Hindi ba halata? Syempre lahat tayo nabaliw at nabuang di ba? At kay Alma, salamat user Alma Vida Gatchalian, watching in replay. Nakatulugan ko live reaction mo kagabi. Salamat po mama. Ay talaga Uy, salamat po sa mga nanonood ng live ko tapos inuulit nila. Thanks so much po At syempre kay Tito Mariano, shoutout po. Ay, solid edits ito. Hello po Rose Lacomo, Rose Lacolmo. Kuya Marzano, dito po pa po kami. Hindi kami nakabasa sa live mo. Salamat po sa lahat. Okay lang po yan. Basta po kayo, replay lang kayo. Okay lang po yan. At kay Devin Dibart, reply na lang po ako, solid Etsy forever. Sabi ni user, ang pag-ibig nga naman, agoy. At syempre kay Tina Martinez, talaga po Sir Mars, nakakaalis ng pagod. Napakagaling kung may, nakapagpagaling kung may sakit kapag napanood mo ang Etsy. Gagaling lahat ng sakit mo, ganyan ang impact ng hubby at wifey. Totoo yan guys Nakakawala ng yan guys, nakakawala talaga ng sakit kasi minsan pag yung good vibes yung katawan natin. Alam nyo guys, ang tao, kapag ang tao talaga, yung masaya tayo, yung ating may tao yung cells natin sumasaya, may tawag yan happy cell. Nakalimutan ko yung term. Pero yung pag masaya ang tao, yung cell natin nagiging masaya din. Kaya nagiging tayo, nagiging energetic, di ba? Pag napapanood mo tong Etsy kaya talaga mapapasayaw ka, mababaliw ka. Salamat po Ma'am Tina Martinez. Tingnan nyo guys, ginagawa niyang gamot ang Etsy. For sure, marami ginagawang vitamins at medicine tong Etsy, di ba? Ginagawa nila kagalakan at kasiyahan ng Etsy. At kay Nelly Santos, shoutout, thank you Sir Marzano Etsy fanatic. Baliw din ako sa Etsy. Daming baliw Hoy, shoutout sa lahat ng mga taga-Imus Cavite, Etsy Forever. Shoutout po, walang pangalan. Corazon, Ma'am Corazon
Corazon Halazan, the best reactor, Sir Mars, God bless you more. Salamat po, ma'am. At kay Mercy Big U. Pag sila ang dalawa walang camera, tamemi yan si Eds kay Beyonce. Nahihiya lang si Beyonce kapag may camera. Oy. Patrick Binala, dapat talaga sabayan ni Beyonce ang kulit ni Edu para mas masayang panoorin. Kaya lang, alam niyo naman si Beyonce medyo mahihain pa. Pero nagiging makulit na yan, guys, unti-unti. Ma'am Teresita Ranes, nakakatuwa kayong dalawa, Eds. Huwag mong paiyakin si Beyonce, ha? Patabain mo siya. Lagi kayong sabay kumain kahit naka-video call. Kawawa naman si Beyonce, pumapayat na hindi kagaya nung una mong na-scout chubby pa siya. Actually, siguro ma'am nagdadalaga. Normal po yan eh. Actually, pag yung bata, no? Pag nagdadalaga talaga, usually, sa akin, bagay naman sa kanya yung hindi naman siya sobrang payat eh. Sexy lang talaga siya. Pero kasi nung unang na-scout siya, chubby siya eh. Kumbaga makikita mo yung baby fats, ang tawag ng baby fats. So normally nawawala yan pag nagdadalaga ka. Kaya tignan niyo si Beyonce, nag-blooming, di ba? So hindi naman siya payat na payat, ano? Bagay naman sa sexy naman si Beyonce, di ba? Anyway guys, puntahan natin to. Mga insan, puntahan natin to, at tingnan natin tong yung magandang guys, itong upload ni Kalinga Prop. Tingnan natin to, Ito maganda rin to eh. Naknapateng, hey! Kung makikita nyo guys, ito kung papansinin natin, ay talaga naman at talagang pambihira na ako dito guys, napabilib ako dahil nakita ko dito itong kanilang maleta. Couple, naknapateng! Couple na, tapos at the same time yung damit nila talagang couple din, halos magkasing kulay, naknapateng. Diba nakakatawa silang tignan guys. At sakto naman, di naman pahit na pahit si Beyonce. O, mo, sexy nga eh. Parang sila talaga mag-couple, ano? Parang feeling ko nga sila na eh. At grabe talaga at inulan to ng maraming reaksyon at komento at share sa upload ni Kalinga Prab. Sa lahat naman di ba nakakakita dito guys, puntahan nyo po yung Kalinga Prab na FB page ni Kalinga Prab at nandito po yung nakapost. Makikita nyo dito na guys. At grabe talaga, no? Kulay green, no? At di ba favorite color nila, green, eh, no? At ito nga, kulay green yung maleta nila, nakakatuwa, no? Nakakainggit! Grabe na ito. At ano masasabi nyo dun yan, mga insan? Diba? Napaka-sweet nila dun, ha? Napaka-sweet nila dun, guys, ha? Ay, nako po. At siguro, puntahan na natin itong, guys, itong update ni Kalingap JJ. Dito kay Papa Eds. Ano? Syempre guys, huwag nyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Okay? Marzano TV 2.0. Alright. Please subscribe. And please subscribe guys. At syempre, maraming salamat sa lahat ng mga Team LC, especially sa lahat ng mga kegs, Kalingap Edu Global Support. At syempre sa lahat ng mga EDC Global Supporters. At shoutout po sa inyo lahat. At panoorin natin to guys. Tara, let's bagas. Talk with Kuya Eds. Ayun po. Uy! Kuya Eds, para kay Ganda ng intro Beyonce. Make-up or without make-up? Make-up or without make-up? Oo. Without make-up, syempre. Bakit? Syempre, para makita ko yung tunay na ganda. Oo, iba pa rin yung walang makeup, natural, ang ganda. Sabi nga ni Kalinga Prab, si Beyonce ang ganda, sabi niya parang kahit tawag din, di ba naalala niyo last hindi ko nakalimutan ko bigla yung parang sinabi ni Kalinga Prab, si Beyonce maganda daw. Kahit nakapulbus lang, walang makeup. Totoo yan guys pulbus lang maganda pa rin, di ba? Diba? Up or without make-up? Make-up or without make-up? Oo. Without make-up, syempre. Bakit? Syempre, para makita ko yung tunay na ganda. Without makeup, para makita ko yung tunay na ganda. Laklapating, okay yun di ba? Makita ko yung tunay na ganda. Ako ni ganda ni Beyonce. Bakit? Ba't iba yung mukha ba niya kapag may make-up si Beyonce?
Para sa akin, mas okay siya pag walang makeup. Oo. Simple lang. Natural. Kahit sa akin agree ako din kay Papa Eds. Para sa akin mas bagay sa kanya talaga ang natural. Kaya nakita niyo sa video na to, guys. Bagay na bagay kay Beyonce ang natural beauty. Yung walang makeup. Pero syempre kung may makeup okay lang, maganda pa rin. Pero tama ako agree ako kay Papa Eds. Iba pa rin yung babae pag walang makeup, no? Kasi makikita mo yung natural beauty. Ngayon kasi may mga basher. Nakita mo yung pagmumukha ng mga basher, 'di ba? Yung mga basher, humingi sila ng ganda sa filter. Tuloy natin to, guys. Maganda siya kapag Light lang. Ano lang naman siya yung Di ba, maganda siya kahit light lang. Sabi nga ni Kalinga Prab, ko naalala nyo guys kung tama yung sinabi niya. O yung tama yung pagkakaalala ko, sabi niya, ang ganda ni Beyonce kahit nakapulbos lang. Walang makeup, di ba? At totoo na makita niya naman guys, sobrang ganda ni Beyonce. sa lips lang yung ano yun? Tawag dun? Yung parang lip balm ata yun? Yun lang inaano niya sa ganito. Lip balm lang. O, di ba? Lip balm. Okay. Sabi? Ano? Ito, lips. Sabi ni Kalingap JJ, lip balm lang. Sabi ni Kalingap JJ, grabe. Di ba? Narinig ulitin natin, guys. Tawag dun? Yung parang lip balm ata yun? Yun lang inaano niya sa ganito. Sabi? Ano? Ito, lips or eyes? Lips or eyes. Sa mata. Sa mata? Porkit yun yung signature ano nyo? Sa mata mo makikita. Ang ligaya. ang ligaya. Pero totoo yan guys, actually, sabi nga nila, yan daw yung diyan mo makikita yung totoong nararamdaman ng tao, yung mata natin, Marami kasi ben about sa mata. So yung mata hindi yan magsisinungaling. Kahit anong itago mo, makikita mo sa mata. Kaya sabi nga nila, sa mata makikita ang tunay na damdamin. Etsy na! Agree ako dyan guys diba? Agree ba kayo doon guys, diba? Yan, dyan mo makikita yung sa mata. Kaya sabi nga nila, oy, sige nga. Kung nagsasabi ka ng totoo at sinasabi mo na ganito ganyan, tumingin ka sa mata ko. Nakikita niya naman natin si Beyonce, di ba? Lagi siyang tumitingin kung titignan niyo guys, may nakaw tingin si Beyonce. Kay Papa Eds, may nakaw tingin din kay Beyonce. Talagang makikita mo na in love sila sa isa't isa. May kontra pa ba dyan? Ganda ni Beyonce, kahit walang makeup yan, diba? Gandang natural, marimar. Bagay na bagay si Papa Eds, Tuloy natin. Dahil nangyari yung seatbelt hugs. Seatbelt? Kiss or hug. Kiss or hug. Grabe, hug lang. Hug lang. Bigla mo na. Bawal ang kiss. Sa tama sabi niya, hug lang, bawal pa ang kiss. Pero kung tutusin, kung pwede na yan, siguro hug tsaka kiss yan. Ganda, in love na in love, Grabe si Papa. Sabi niya, hug lang daw muna, syempre bawal pa Pero ang feeling ko, kung pwede lang, pwede ang kiss and hug. Kaya sabi nga nila, kiss sabay hug. Parang iba ata yun. Kiss sabay hug. Huwag na nga ulitin, ba yan? Tuloy na natin to guys. Kiss sabay hug. Pag binilisin mo, kiss sabay Ano ba yan? Hug na lang muna, hug. Tuloy natin to guys Seatbelt hugs. Kiss or hug. Kiss or hug. Grabe, hug lang siyempre. Bigla mo na. Hug lang muna. Bawal lang sama yan. Pero kapag sa ganyan si alam nyo guys, natutuwa kay Papa Eds, siya, malaki yung respeto niya kay Beyonce. Ito natutuwa, di ba? Talagang hug lang yung pinili niya. Hindi siya nagtitake advantage. So makikita mo yung respeto niya sa babae, di ba? Nakakatuwa, di ba? Pogi na, marespeto pa. Kaya ni Beyonce kay Papa Eds. Kasi mahalaga sa isang lalaki pa rin yung respeto sa babae, Kahit mo sa kanya yung respect niya. Tuloy natin. Sa hand. Saan? Oo.
Depende siguro. So ngayon, bawal pa ngayon. Oh, respect. Oy, matindi to. Sabi niya, syempre, bawal pa ngayon. Ibig sabihin, talagang gusto niya si Beyonce. Kasi alam niyo guys, kung hindi niya gusto si Beyonce for the camera lang. Hindi mo sasabihin yun eh. Sa ngayon. Di ba? So ito talaga makikita mo, gusto niya si Beyonce. Pero talagang ano siya, aiming, no? Naghihintay siya sa ngayon. So makikita mo dito yung time element now na naghihintay siya or he just waiting. From that keyword, sa ngayon. Diba? Bawal pa sa ngayon. So, ibig sabihin, he's waiting for the proper time, diba? Para kay Beyonce, diba? So, napaka-respectful ni Papa Ed. Story natin. Ngayon, bawal pa ngayon. Oh, respect. Respect. Guys. Hold hands lang muna. Hold hands lang muna, ah. Hold hands. At talaga nakita natin sa part 37. Ganda, no? Yung bandang huli, di ba? Nag-holding hands. Hawak kamay lang muna. Holding hands while walking. Tapos, konting ano lang. Basta. Konting sweetness lang. Oo. Yun. Ano kasi guys, ano pa, wala pa sa legal age kaya Oo. pang sweet lang yun. Wala nyo guys, Bawal lang sobrang ano. bawal lang sobrang intimate. Wala mo nang intimate. Siyempre, ano lang, pakit-kit muna tayo. Hanggang holding hands lang muna. Atuloy na. Bawal yun na, natanda nyo na yun na. Sino mahilig sa inyo magkape? Oy. Wala. Wala. Wala? Wala sa amin mahilig magkape. Di rin siya mahilig magkape. Hindi rin ako Talaga? Both sila? Nakakatawa, ano? Okay to, match na match ah. mahilig magkape. Sa milk tea. Hindi rin yun mahilig mag-milk tea. Hindi rin. Hindi yun mahilig. Ewan ko kung bakit. Bebe boy, kinikilig eh. Hindi siya mahilig kumain pagka nalabas. Bakit? Ganon? Hindi ko alam nun. Pero sa bahay nila. Teka. Parang may something dito. Sabi nyo, pag tuwing lumalabas, ulitin natin to ah. Hindi siya mahilig kumain pagka nalabas. Hindi siya mahilig kumain kapag nalabas. Ibig sabihin, nalabas kayo. Di ba guys, lumalabas ka nun? Sabi niya eh, alam niya kahit yung paglabas ni Beyonce, ano siya, updated eh. Ibig sabihin, lumalabas sila, gano'n? Pero anyway, tingnan natin to guys, tuloy natin ah. Ewan ko kung bakit hindi siya mahilig kumain pagka nalabas. Okay. Bakit? Hindi ko alam nun. Pero sa bahay nila, ewan ko kung matakaw siya. Natakaw siya grabe. Pero pag lumalabas, hindi talaga siya nakain. What kaya? Ewan ko nga eh. Kasi siguro sa bahay, pag napunta si Papa Eds, nakakain ni si Beyonce. Siguro talagang pag si Papa Eds napunta din kala Beyonce, paggabi na rin, 'di ba? Ginagabi nga, sabi ni Beyonce. So ibig sabihin si Papa Eds siguro yung kumakain sa bahay nila Beyonce. Pero dito sabi niya, no, sa tuwing labas, pag nasa labas daw, hindi daw kumakain si Beyonce. At hindi naman ganun matakaw si Beyonce pag kahit sa loob ng bahay. Ulitin natin yung portion na yun, ah. Kung matakaw siya. Natakaw siya grabe. Pero pag lumalabas, hindi talaga siya nakain. Hindi siya kumakain pag sa labas. Malinaw yan guys ha. Di ba? Napaka-simple pa. Tsaka ano yan guys, dalagiti pa naman eh. Mas maganda rin sa kanyang ganyang katawan. Hindi siya masyado mataba. Hindi naman siya sobrang payat na payat. Di ba? What kaya? Ano kasi, baka nagpapasexy naman. Oo. Ewan ko kung ano. Proportion lang dapat yung Baka di siya mahilig sa mga fast food. Ano ba kayong kinakain niya? Sa bahay Sa niya? bahay, mga ano lang, mga lutong bahay, ganyan. Simple lang, Mga ano? gusto lang yata niya. Okay, nasanay na kasi. Simple lang si Beyonce, ano? Mahilig lang sa lutong bahay, ano? Grabe. Okay si Beyonce, ah. Sanay pala siya. So, edi siya na lang yung favorite mo. Siya yung favorite mo. Sa... Favorite ko siya, pero... Uy, grabe. Ba't may pero? Sa anong ano ba yung ano? Kasi medyo magulo yung tanong ni JJ eh. Sabi niya kasi favorite. Siya naguluhan si Papa Eds. Tuloy natin. Favorite ko siya, pero... Uy, grabe. Ba't may pero? Sa anong ano ba yung ano? Favorite in all aspects. In all aspect. Kasi hindi niya nilinaw eh. Ni Kalingap JJ. Sinabi niya ng favorite eh. Siya naguluhan si Papa Eds. Tapos sabi niya in all aspect. Pakinggan natin. Sa lahat-lahat. Naman. Bakit? Siyempre, favorite niya rin ako eh. Yun yung malas dun eh. Stigil ah.
Siyempre, favorite niya rin ako eh. Grabe yun. Grabe yun ha, grabe yun. Grabe. Oy, kuya ano? Ay nako, di mo naririnig yung sinasabi niya. Mabibigla ka. Mabibigla ako? Oo, sobra. Hindi mo narinig, may sinabi siya doon. Ulitin natin ha, cute na sinabi niya. Yung sinasabi niya. Mabibigla ka. Mabibigla ako? Oo, sobra. Tingnan guys, yung reaction ni Papa is napayuko na siya. Kasi ano, medyo na, siguro nahihiya siya. Ulitin natin yung portion na yan ha. Ganda na na. Grabe yun. Yan guys, ulitin natin ha. Sa siya na. Siyempre, favorite niya rin ako eh. Ay, nako. Sarap ba in love? Grabe si Papa Yun. Grabe. Oy, kuya ano? Ay nako, di mo naririnig yung sinasabi niya. Mabibigla ka. Mabibigla ako? Oo, sobra. Yung pagkabata mo, wala na si 1TV, ayun, nakaupo doon. wala yan. Wala yan sa sobrang ano, grabe. PG na yata. PG na to, hindi na to G. Anong episode, di ba kayo, no, ano, pinaka-favorite mong episode yung ano, yung nag-holding hands kayo? Yung anong naglakad kayo, di ba? Yun yung episode na yun. Which is yung first time ko mag-cameraman. Yun? So din sa episode na yun, parang... Di na ba, sino yung unang nagka-crush? Hindi ko alam. Kasi ako nung una hindi eh. Hindi ka una. Ngayon parang sakto lang. Medyo getting to know each other pa ngayon. Pero... getting to know each other pa sila. That's good guys ha. That's good. Okay yan. Kung totoo yung ano niya. Wala mo naman, totoo naman yung Hindi feelings. lang natin masabi. Yung ano niya, yung feelings niya. Yes. Ako naniniwala ako, totoo ang feelings ni Beyonce. Talagang sa mata pa lang ni Beyonce tsaka yung mga tinginan. Minsan babanat siya kay Papa Eds. Tsaka, kahit nga yung pag-holding hands lang, ang lupit na nun di ba? Ano lang yun guys, minsan hindi kailangan ng salita para iparamdam ng isang tao. Yung simpleng tingin lang ng isang tao, maramdaman mo na gusto niya o mahal niya yung tao, di ba? Ano sabi niyo dun guys? Please comment down below. Yung sagot na guys, yun na yun. Kuya, saan yung happy place yung dalawa? Happy place? Diba? Happy place, masayang lugar. Saan? Happy place dalawa. Hindi kami masyado tumatambay. Pero pagka grupo. Oy, narinig niyo guys, sabi niyo, hindi kami masyadong natambay. Sabi niya guys, sa logika, hindi kami masyadong natambay. Pero, kapag grupo, ibig sabihin, silang dalawa lang magkasama. Ngayon, kapag may kasama na silang iba, ang dating, may tinatambayan sila. Nakita niyo logic? Ulitin natin yung portion guys. Ibig sabihin, nagsosolo silang dalawa, tingnan niyo. Hindi kami masyado tumatambay. Pero pagka grupo. Hindi kami masyadong nagtatambay. Kasi ang tanong ni JJ, kung nagtatambay ba sila? Ngayon, ang sagot dito ni Papa Eds, ulitin natin. Kuya, saan yung happy place yung dalawa? Saan yung happy place? Tapos sabi niya dito, kapag kaming dalawa, hindi kami natambay. Pero kapag may kasama sila, ibig sabihin kung i-analyze mo maigi, kung dalawa lang sila, hindi sila tumatambay. Wala silang tinatambayan. Pero pag may kasama na sila, doon na sila tumatambay. So malinaw, kung logically speaking, ibig sabihin nagsusulo yung dalawa. Pero ang tanong dito, saan sila nagsusulo? Wala silang specific na lugar, no? Yung tambayan talaga nilang dalawa. So tuloy natin. Diba? Happy place dalawa. Hindi kami masyado tumatambay. Pero pagka grupo. Napunta kami nila ng mga Kalingap Angels pag nangaakit sila. Kami sa Bagasbas minsan natambay. Bagasbas. So kapag nag-debate kayo, may kasama kayo? Nasama-sama sila Carla, sila Joy. Grabe. Sila may kasama din. So natambay sila pag grupo na, natambay sila sa Bagasbas.
So malinaw yun guys. Let me know guys kung mali ako ano. So yun ang analyze ko no. Pero pag silang dalawa talaga hindi sila tumatambay. Di ba? Malinaw yun Ano, tambay sa bagas-bas ka, no? Kain-kain, ganyan. Okay ano. Okay, grabe. Minsan naman pag pag maano mo kung saan-saan lang, diba, pag may appointment siya sa iba naman yun kasi di naman kayo masyado nakatambay nun. Okay ano. Hindi kayo natambay. Pero may ano kayo? May hidden agenda kayo? Wala. Wala. Talagang may kasama tayo kayo lagi. Minsan sa kapag yung ano nga lang, pag may gagawin na mapadoktor, may Ay, mapadentisan, di ba? May bibisita, may ano dyan, mapasundo lang. Okay. Okay, yun yung ano. Kanila, ganyan minsan. So naghahatid sundo ka sa kanila? Minsan pag wala na dito, hapon na, or ma-chat. Minsan na-chat. Nagkaka-chat kayo? Then, pero kumusta man ko yung braces niya? Okay naman na, medyo maganda nga improvement na sa kanya. Mauna pa siya sa akin. Kasi na yung edad niya, bata pa siya. Mabilis lang mag-move yung Sa akin kasi wala akong pakialam sa pagkain sira-sirain sa akin Siya parang konti lang yung kinakain niya, limited lang. So yun yung nakagawa rin siguro kung bakit siguro siya di masyado kumakain ng kanyang sa braces. Maaari din dahil sa brace. Oo, gawa din ng brace, no. Okay. Ingatan niya talaga. Bakit? Parang matagal ba ko yun? Yung pagkakaroon ng ganyan? Yung sa braces, matagal mag-adjust. Kumain na kung ano-ano. Bawal kumain na kung ano-ano. Matigas. Kasi pag matitigas, delikado yan. Mahal pa naman ang brace. Kaya niingatan ni Beyonce, no? Hindi siya ganun kain ng kain, no? Ako wala, pag nandito kasama kanila Kalingapod, di mo talaga maiwasan at obligado ka kumain. Kain na kain? Oo. Pag wala magugutom ka pag di ka kumain. Oo, sobra. Lalo na ngayon, kailangan kumain kasi dalawang guys. Mahirap nang magtigil pag andyan yung pagkain. Ito kuya, sweet to. Sweet tooth. Sweet tooth. Sweet tooth. Paano si Beyonce kinikilig? Paano si Beyonce kinikilig? Ay, nak na pateng Tingnan natin. Kinikilig. Paano siya kinikilig? Hindi serye ha? Ay sige, serye din. Serye muna, tapos yung kayo. Off-cam lang. Sabi niya, ang ganda ng tanong ni JJ. Paano si Beyonce kinikilig? Parang simplihan natin, off-cam at serye. Off-cam or on-cam. Ibig sabihin, pag off-cam, yung hindi sila nagbablog, and then on-cam yung serye o yung vlog. Tuloy natin. Kinikilig, lang siya, parang siya lang, sobrang mahiyain niya pag kinikilig, ganun lang. Umalan siya. Pagka kinikilig siya, lalo siyang tahimik lang, tapos pagka parang nagantawa lang yan pagka sinabi ko sa kanya. Ay, oo. Naalala, di ba? Tama si, Papa Eds. Tingnan niya, guys. Nasa si Beyonce. Beyonce, labas ka, Beyonce. Nasa si Beyonce. Beyonce! Beyonce! Parang si Beyonce, guys. Ayan, di ba? Tama, pag kinikilig si Beyonce, yan, parang nasingkit. Tatahimik, pero ngingiti-ngiti. Okay. Parang nagantawa lang yan pagka sinabi ko sa kanya. Gusto niya yan. Natawa-tawa lang yan. Tawa-tawa lang. Tapos, halimbawa, hindi niya, tatanggi, pero siya, Pero halata naman na kinikilig siya. halatado naman sa kanyang reaction Oo. Pag nagsingkit ng mata niya matulog. Kinikilig mo siya kapag nasingkit siya nito. Wala ng mata. Tapos hindi mo alam kung nakatingin sa'yo. Nakatingin pa ba sa'yo? Minsan, Kasi yung signature niya, yung eye to eye. Ayan, ito guys, yung nakikita niya dito sa baba natin. Ganyan pag kinikilig si Beyonce, nasingkit. Lumalabas yung dimple. Tuloy natin. oo, So yun yung hindi mapipigilan niya Hindi mapigilan yung kilig talaga. Mapigilan niya. So kahit sa in person yun din yung niya. Kapag kinikilig siya. Hindi mo na ako masyado nabanat pag kami. Talaga? Pag sila lang, hindi siya nabanat? Okay ito, dami ko natutuklasan Tuloy natin. Nabanat pag kami. Hindi siya bumabanat pag kami lang. Ulitin natin. So yun yung Hindi mapipigilan niya Hindi mapigilan yung kilig talaga. Mapigilan niya. So kahit sa in person yun din yung niya. Kapag kinikilig siya. Hindi mo na ako masyado nabanat pag kami.
Ba't di ka na ba lang? Kasi kapag may banding kayo, kasama sila, Carla. Ano naman sasabihin niya, ay, wala tayo sa vlog. Ganun siya. Grabe naman, sa vlog lang kayo nag-ano ng kilig. Pero kung consider nyo as... Pag binibiro ko siya, pag niloloko, uy, wala tayo sa vlog, mga ganyan minsan eh. Ano yan? Nasanay niya at least nakata siya na ano, nakapag sa vlog talaga, pero ano lang, para kilig na ano. Eh di totoo nga talaga yung ano, yung serye niyo talaga, ano lang yun. Kayo lang talaga yung nagpo-formulate ng ano, pag-uusapan niyo na. Ito na, kayo lang talaga. So ito yung sinasabi ni Kalinga Prab na hindi scripted yung sinasabi nila pag serye, no? Sinasabi ni JJ na Kalingap JJ na sila yung sila yung nagfo-formulate. Ibig sabihin sa kanila nanggagaling yung kung ano yung sasabihin nila. So lumalabas yung sinasabi na hindi talaga scripted. May mga portion lang talaga na yung gagawin nila, no? Doon yung mga scripted. So but still guys, no? Kung based tayo dito sa pag-uusapan, dito sinasabi nila, sila nagfo-formulate kung ano sasabihin nila. So natural yung lumalabas sa mga bibig nila at sinasabi, no? Tuloy natin. Nakata siya na ano, nakapag sa vlog talaga, pero ano lang, para kilig na ano. Eh di totoo nga talaga yung ano, yung serye niyo talaga, ano lang yun. Kayo lang talaga yung nagpo-formulate ng ano, pag-uusapan niyo na. Ito na, kayo lang talaga. Kayo lang yung nag-ano. Karamihan, gano'n. Karamihan, sabi niya, majority. So, ibig sabihin, may mga portion siguro na may pagka-script, pero blessed lang. Pero karamihan, majority, totoo yung sinasabi nila. No? Kasi sinasabi ni Kalingap JJ, so totoo yung serye nyo. Kasi karamihan sa sinasabi nyo, totoo. Kayo yung nagpo-formulate o kayo, 'di ba? Kayo sa mismong bibig niyo lumalabas yun, hindi yun tinuturo sa inyo. Basta ang sagot ni Papa Eds dito, karamihan. Ibig sabihin majority. So okay na okay to, guys, ano? Karamihan. Parang binibigyan lang kayo ng topic. Tapos kayo na bahala mag-usap. Okay, ano? Ganun pala yung serye, guys. Sila na talaga pala yung ano, bahala mag-usap. Kung ano ba yung ano, kung ano yung magiging impact sa audience. Okay, nagagets ko na. So meron topic na ibibigay, pero sila nang bahala kung paano gagawin nilang usapan, no? So yung topic, may topic na certain topic na ibibigay, pero sila nang bahala talaga mag-compose ng sasabihin nila, ano? So okay na okay to, Kakalabas na ng pinag-uusapan nila. Grabe naman pala yun. So ano kino-considered mo as ano, sa serye nyo? Yung sa serye nyo at sa in real parang isa na yun. Medyo. Consider mo na yun. Ay, ito na lang. Di ba, ano ko yun siya, di ba, senior high school na siya, di ba? Grade 11. Grade 12 na siya. Grade 12 na, okay. Tapos anong kukunin yung course yun? Hindi ko po alam, di ko sure. Hindi mo sure, pwede pang bumago, matagal pa eh. Oo. So ano yung choice niya ngayon? Palagi niya sinasabi flight attendant, pero Flight attendant? Parang hindi mangyayari, malayo. Malayo So kasi parang para sa akin hindi na rin masyadong practical eh. Para sa akin kasi kung ako tatanungin niyo about regarding dyan sa course ni Beyonce, ito guys is only my opinion, hindi ko naman po pinipilit, ano. Maganda talaga yung flight attendant kay Beyonce. Bagay na bagay sa kanya. Kaya lang kung practical na usapan, no, kasi nakilala na kasi siya sa vlogging sa YouTube. Kumbaga, grab the opportunity, no, na mag-stick sa ibang course na pwede niya maging actually, kumbaga parang naisip ko lang to guys, kuha siya ng course na makakatulong sa kanya para lalong mag-grow at sumikat lalo dito sa YouTube. No, yung mga course na pwedeng makatulong sa kanya. Flight attendant, pwede naman. Kaya lang, most of the time, pag flight attendant ka, yung oras mo, no, talagang 12 hours yan minsan eh. Nasa aeroplano ka. Paano ka makapag-vlog? Diba? Makapag-vlog ka lang pag nakalapag ka na. So, yun yung magiging So, kung practical kung practical na tanong para sa akin, pwede siya about IT, mga editing, no? So pero whatsoever guys, nasakay na Beyonce pa rin kung ano yung kung ano pa rin pipiliin yung course. Pero whatever it is, okay na okay pa rin naman yan guys, no? As long as magi-enjoy siya at gusto niya yung gagawin niya. Yun ang pinaka-importante, no? Pero tuloy natin to. Kasi masyadong mahal yun. Yun din i-consider mo masyadong mahal pag flight attendant. Tama naman.
Yan sa school namin, meron din. Wala ko. Tourism, oo. Tourism. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Pero para sa... Tourism pwede naman din, no? Tourism kasi pwede yan sa pagkakaalam ko, pwede yan sa restaurant, pwede din maging flight attendant. So, marami. Hindi ko lang kabisado lang, guys, ha. I-correct niyo po ako pag mali po ako, no? Hindi ko naman lahat kaalam din, no? Ano yung mas bagay sa kanyang course? Kung hindi para sa kanya, kung hindi bagay sa kanya yung ano, kung wala pa palang mangyari yung ano, tourism or yung FA sa kanya, ano yung bagay sa kanya? Huwag mo sabihin nurse na. Puro na sila nurse. Lahat sila nurse. Ano yung bagay sa kanya? Para sa akin, IT. Kung kaya niya mag-IT, no? Information technology, malaki kasi sa sahod niyan, guys, eh. Basta mga information technology. At the same time, magagamit din naman niya, kunwari gusto niya pasukin yung mundo ng social media. Ano, at kaya paano, alam niya paano mag-handle ng YouTube channel niya, ng Facebook niya. So, pwede naman maging IT siya. No? Yan, para sa akin, ha. Pero kung hindi pwede naman yung nurse, o kaya pwede naman din yung mga teacher, pwede naman din yan. No? Caregiver? Oo. Bigay ng alaga. Ako laging bibigyan. Ang lupit, caregiver. Eh. Kaya nagulat ako sa caregiver, parang hirap nun, ah. Biglang sinabi niya, caregiver, para siya pala aalagaan ni Beyonce. Grabe ka ng Papa Eds, ha? Mahal na mahal mo talaga, ha? Tukod lang ang mahal, guys. Tukod lang ang mahal, guys. Oh, kaya pala ganun mo siya kamahal. Gusto mo maging caregiver siya para ikaw ang alagaan. Okay yun, ha? Pwede naman din ng caregiver, pero medyo matrabaho yan. Mabigat na trabaho din yan, ha? Tuloy natin. Ano yung bagay sa kanya? Caregiver? Oo. Bigay ng alaga. Ako laging bibigyan. Sana all. Kaya si Papa Eds. Sinihilig din siya. Caregiver? Hindi ko alam yun. Loko lang yun, guys. Joke lang. Ano pa yun, guys? Grabe naman po. Ano, siyempre. Pero pag nurse yun. Hindi ko alam. Ano bang maganda sa kanya? Pero kung bagay din sa kanya yung ano, yung sa financial, yung yung accountant, ganun. Ganun, parang sa ano lang. Pero yung mas maganda siguro para magkaroon siya ng future na trabaho yung IT. Okay, Tapos pwede siyang kunin ng Kalinga Prob eh. Engineering, engineering pwede rin, Ako, engineer ako, pero ang guys, computer engineer po kasi ako, dito sa Singapore, I'm a senior designer engineer, no. So, yun lang. Pero hindi lang halata, baliw ako, no. Baliw, pero I'm a senior engineer po dito sa Singapore. Hindi lang halata, di ba? May mga engineer palang baliw sa EDSA. Meron. Pasimulo pa nga ako, buwang na yun. Pero kung mag-engineering siya, bagay sa kaya computer engineering. Para paras kami ni Beyonce. Computer engineering, di ba? Computer engineering, okay din po yan. Kahit pa paano, maraming scope kasi ang computer engineering, mga information technology, maraming scope yan. No? Magagamit niya din yan sa pag-YouTube niya. May magsalita yun. Siya ng math. Math, kayang-kaya lang yan. Yung math, yung math akala mo mahirap. Pero as long as alam mo yung formula, madali lang yan. Nasa lang yan. Sipag lang at tiyaga. Mag-animator na lang siya ito ni Kakay para silang tahimik. Hindi masyado may lang ang mga Pahilabilo. Oo. Pwede editor. Pwede naman. Maging editor siya. Pwede yan, guys. Sabi naman. Pero kahit anong mangyari, okay lang yun. Kahit ano, support naman yun. Support naman tayo. Support lang, Kung ano yung gusto mo. Niya. So, how do you see Beyonce 4 years from now? 4 or 5 years from now? Ayan. Yung tawag niya.
Legit choice. Nakikita ko siya dito sa diet. Nakikita niya. Safe. Hindi ko alam. Siguro mas maging may maganda ng Kinabukasan na. Bigyan tayo ng magandang kinabukasan eh. Oo naman talaga. Bigyan siya ng magandang kinabukasan. Bibigyan mo siya na. Bibigyan mo siya magandang kinabukasan. Ayun naman lupit nun, Papa Eds. Bibigyan mo siya ng magandang kinabukasan. Sana, di ba yun ang mahalaga doon? Mabigyan mo ng magandang kinabukasan ang babaeng mahal mo. Di ba guys? Gano'n lang yun. Tingnan natin. Ay nako, feeling ko talaga maraming bawala dito sa ito. Wait. Tapos tawag dito. 4 years to 5 years from now. 4 years to 5 years? Okay to About yung kay Biancy. But if, kung para sa inyo, yung serye nyo, may serye pa ba? Yun ang tanong. Kung after ng 4 to 5 years, may serye pa ba sila? Yun ang tanong. 4 to 5 years. Ay, grabe mo yun, kilala si Kuya Edo. Nakita siya ng mga bata. Ay, grabe mga bata yung guys. Supporting growing up. Supporters ata ng Edsy Ayun, mga estudyante. Ina si Papa Joms. Sige, Jomar. Kuya Jomar, papunta. Mukhang yan, yung mga Jom card din to Kuya Jomar. Normal, eto Kuya Jomar. Ito si Jomar. Kuya Jomar. Hello po. Ba't kayo itsura ng hindi ko ano nangyari dyan? Ano nangyari kay Papa Joms? Ano ba yan? Kulang ata sa tulog yan. Kawawa naman si Papa Joms. Si Kalampitos. Sabi nila, Grabe si Papa Joms. Grabe yan. Ay. Ha? Uy, kilala niyo yan? Si Papa Joms yan. Joke lang guys, grabe nagbibiro sila rito. Kasi Papa Joms mukhang din fans din ng Jom Cartong mga bata. Ang cute. Alauna na, pumasok na kayo. Pasok na kayo. Uy, Pasok na. aral na, mag-aral. Yung sa inyong dalawa naman, anong nakikita mo sa sarili nyo 4 or 5 years from now? Sa serye. Sa serye. Ako. Ano ba pwede mangyari sa serye? Ako, baka may anak na kami niya sa Uy, grabe! Uy! Yun yung alagaan nyo. Matindi yung guys. Sobra yun, may anak na sila. Pambihira, nagulat ako doon. Grabe to. Ulitin natin yung portion na yun Serye. Ako. Ano ba pwede mangyari sa serye? Grabe yun. Ako, baka may anak na kami niya sa Uy, grabe! Grabe, may anak na. Wala stick. Ay. Ibig sabihin guys, totoo ang chismis. Ano yun, Sir Marzano? Binabakulan niya na si Beyonce. At talagang he's ready to wait kay Beyonce 4 to 5 years. Kaya 5 to 6 years. Ay, grabe na to. Naknapating, Grabe, kaya pala magwawala mga dito. Ulitin natin to, guys. Grabe to, Magwawala yung mga nito, mga baliw na Edsy. Ulitin natin. Serye. Ako. Ano ba pwede mangyari sa serye? Ako, baka may anak na kami niya sa Uy, grabe! Nagwawala ang mga Edsy! Pambira yun! At magkakaanak daw sila ay!
Grabe talaga, mapapasana all ka. Grabe, na mahal si Beyonce. Ay, nako. Ay, nako. May nanalo na. Natin. Ano ba pwede mangyari sa serye? Grabe, ha? Ako, baka may anak na kami niya sa... Ay, grabe! Yun yung alagaan niyo, baka makatibig talaga siya. Baka may bahay na, may bahay na talaga. Ano bahay na yan? Ano bahay na Meron na yan, meron na. Kayang-kaya na yan. Oh. Grabe, parang... Baka, ewan ko, marami pwede mangyari. Pwede magka-away-away pa, pwede matagal pa. Mahirap pa. Bagay, ipanalangin natin guys. Huwag tayong mag-excited Tama yun, panalangin natin. Marami pwedeng pa pang mangyari. Ako pa, sa akin lang hindi ako umaasa talaga ng matinding-matindi. Pero syempre, nandun yung pagtitiwala ko. Ang magagawa ko na lang, aasa ako sa Panginoon. Nasamaan sila ng Panginoon. At alam mo naman, wala namang imposible sa magagawa ng Panginoon. Di ba? At sabi nga nila, ang Diyos lang yung, ang mabuting, sabi sa Biblia, ang mabuting asawa, regalo ng Panginoon. Kaloob ng Panginoon. Kaya naniwala ako dyan guys. Kaya matindi pa rin ang manalangin sa Panginoon. Ipanalangin natin na maging sila after 5 years. Pero let's see guys. Pwede yung mapaaga. O malay natin, di ba? Pwedeng mapaaga yan. Pwedeng tumagal din. Pero let's see guys. Ipanalangin natin sa Diyos. Maraming tampuhan pa. Maraming pang pagdaraanan. Marami pang tragedies, guys. Marami pang, wag naman tragedies. Maraming challenges. Wag naman tragedies. Grabe si Kalingap JJ, sabi niya, tragedies daw. Challenges. Maraming challenges pa na darating sa kanila. Lalo sa kung magiging sila man, di ba? Tampuhan pa. Maraming pang pagdaraanan. Marami pang tragedies, guys. Mga challenges. Yan, challenges. Yeah. Sa buhay. Hindi yan. mawawala yan. Hindi na mawala. Kaya mga si Jomar, di ba? Pinagdaanan ni Jomar. Dalawang episode na, no? Dalawang episode na kalungkutan. Si Jomar, grabe ang hilagpis. Pati ko po. Naman. Pati ko po sa hairstyle. Grabe ang guys. Grabe. Talaga tuloy ka di sa punta na ganun. Ganun yung... Alam. Mag-emote. Oo, ganun. Tapos may beer sa harapan. Ay, nako. Huwag naman. Pero kung hindi naman ganun. Pero kung hindi naman ganun yung mangyayari. Sana hindi mapunta sa ganun. Oo. Pero okay lang kung ano mangyayari sa sa future. As long as ayaw ni Papa Eds na mangyari sa ganun. Yung parang maging broken-hearted. Yung, alam mo yun, sinasabi nila na iinom siya. Di ba? Parang broken-hearted. Ayaw niya mangyari sa ganun. Di ba? Ako, naniniwala naman ako guys si Beyonce sa si Papa Eds, mahal nila isa't isa. Pero syempre, God willing, panalangin ko talaga, wag din mangyari talaga yung mga ganung bagay. Pero sometimes, may mga bagay sa buhay natin na hindi natin mapipigilan. Pero sabi ko nga, walang makakapigil sa dalawang taong nagmamahalan. Kumbaga, walang imposible, di ba guys? Please comment down below. Huwag mo na kayong umamin para mahaba ang story. Oo, wala mo nang aamin, di ba? Ang rules natin, walang aamin. Tuloy natin. Huwag mo na kayong umamin natin. Ha? Katagal mo pa kasi grabe, kailangan 5 years. 5 years? 5 years? Sa 5 years talaga, okay At least may timeline ka, Papa Eds. Pwede namang mapaaga yan Pwede mapaaga yan, di ba? Grabe naman yung 5 years. Ang bilis ng 5 years. Wala nalaman na. Grabe. Hindi ko na 5 years. 5 years. Grabe 5 years. Ang bilis lang yung 5 years. 8 months na nga agad Ha? Ang samahan Kaya nga, Anyway, di 4 na taon na lang. 4 na taon na lang guys. Baka alam niyo na po mangyari sa pero ang bilis lang Oo nga Yung 5 years guys, napakabilis niyan. Pag tinignan mo kasi yung 5 years, matagal. Totoo. Pero pag yan guys, hindi mo pinapansin, hindi mo hinihintay, magugulat ka na, 5 years na? Ang bilis pala. Di ba? Mabilis lang yung 5 years, maniwala kayo guys. Ang bilis lang anong pangyayari. Sana Alaman yung 5 years, bukas na yan. Kala ko sa birthday na
Talaga si Papa is nagmamadali na. Nagmamadali siya dito guys eh. Talaga wala lang siya magawa kasi ano pa eh. Sabi ko nga eh, sana pag itong darating na birthday ni Beyonce, September 12 ba, eh ano na siya, 18. Next year na lang siya mag-17. Kaya lang eh, syempre kailangan natin maghintay eh. Pero tutusin ako, nainip din ako guys eh. Pero kailangan natin maghintay, di ba? Anong makakomment nyo doon guys, di ba? Kailangan mo maghintay, di ba? Hintayin muna tayo. Pero si Papa is talaga naiinip eh, no? Halata eh. Baka yari na kapag 5 years. Paano yan? Paano magko-close ang sarili nyo kapag umamin kayo? Kayla, dito si Kayla. Ano ba yung tanong ko? Ano? Paano pag hindi pa 5? Paano pag 5 years yari na? Paano pag kapag wala na kayong sarili? Ibig sabihin, kainan nun. Pag wala ng serye. Uy! Maganda tanong ha. Pag wala ng serye, ibig sabihin ni Kalingap JJ, edi kayo na yun. Kung wala ng serye, edi ibig sabihin kayo na. Pakinggan natin. Ibig sabihin, kainan nun. Pag wala ng serye. Pagpapatuloy off cam, ganun. Pagpapatuloy pero off cam, sabi niya. Patuloy ba din off cam? Titingnan natin kung ano mangyayari sa future. Sa future nga. Bahala ng future, guys. Bahala naman kung anong... Ay, grabe. Talagang nag-aabang si Papa Eds sa future nila. Tabasan. Basta, secured ng future kapag kayo sa inyong dalawa. Pumipikit siya, guys. Tingnan niyo, guys. Ayan, oh. Kita niyo? Nakita niyo sagot ni Papa Eds, tsaka yung face expression niya doon? Pumipikit siya. Tingnan niyo. Seryoso yan. Kapag kayo sa inyong dalawa. Pumipikit siya, oh. Oh, di ba? Di ba? Totohanan na yan. Grabe, ano? Ano na po yun? So, ayun, mga Ay, grabe. Kalingap JJ, thanks so much, ha. Talagang ako yung nag-enjoy ako dito, guys. Kayo, guys, nag-enjoy ba kayo? Oh, sa akin talaga, guys. 100%. Kung maaaring, sabi ko nga, kung maaaring 300%, talagang ilalabang ko to, Talagang napakaganda ng ginawang interview ni Kalingap JJ dito kay Kalingap Edu. At marami tayong nalaman dito, guys, no? Pero sana mangyari, no, maging sila. Ako panalangin ko talaga maging sila. At yung 5 years, kung 5 years man ang time frame nila para sa kanilang dalawa, si Beyonce kay Papa Eds, para sa akin mabilis lang yun. No, pero ipanalangin natin at let's pray for them na magpatuloy yung kanilang pagmamahalan. At syempre totoo yung sinasabi ni Papa Eds, getting to know pa rin sila. Maraming mga adjustment pa na kailangan nilang gawin. Kailangan ang isang relasyon kasi pinagtitibay yan ng panahon. No, hindi yan minamadali. Tutusin, guys, ang pagmamahalan ay hindi minamadali. Sometimes it took times to mold, no, para masubok, no, dumaan muna kayo sa maraming challenge para maparamdam nyo ang inyong pagmamahalan sa isa. Pero guys, kayo, anong masasabi nyo dito sa ating napainggan at napanood kaya dito sa ating reaction video? Please comment down below. At maraming salamat sa Diyos. Medyo napahaba na ako. And to God be the glory. Ang paborito nyo reactor na baliw sa SZ. Ang reactor na pogi-pogi pero maharot. Anyway guys, shout out po sa lahat ulit sa lahat ng mga LC na baliw. And thanks so much po sa inyong support. And to God be the glory, guys. Bye-bye po. Alright.